tayo po ay dumagay sa diwa po ng panalangin. Amen. Kapagpala namin Diyos, aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Yes, Father. Mapitagan po kaming lumalapit sa iyong banal na paanan. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa isang mapayapang maghapon, Panginoon. At sa mga oras na ito nga po, Panginoon, nagagalak po kami na makita po namin muli ang aming mga kapatid dito po sa Upper Tuyo. Salamat po sa buhay ni Ate Nimpa na ibinukas ang tahanang ito upang dito po namin ganapin ang mahalagang gawain ang pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito. Sila po, Lord, na nagbigay ng oras, iniwan yung kanilang mga gawain, yung mga tahanan nila, upang dito, Panginoon, ay makasama namin silang mag-aral ng iyong mga salita. Aming Panginoon, naway pagpalain po ninyo sila. Nawa po, Lord, masumpungan po nila ang iyong masaganang pagpapala, ang kaloob ng mga banal na salita na aming pong pag-aaralan. Buksan niyo po, Lord, ang aming pangunawa, ang aming mga isipan, Panginoon, upang maunawaan po namin yung nais po ninyong iparating sa amin ngayong hapon sa pamamagitan po ng aming pastor na siya pong magpapaliwanag sa amin ng mga kahulugan at ibig sabihin at yung dalang init at lalim ng pananampalataya dahil po sa mga salitang ito na aming pag-aaralan. Lord, Holy Spirit, sumama po kayo sa amin. Ikaw po, Lord, yung tumayong guro namin sa hapong ito. Amen. At tunay na mabubuksan po ang aming panibagong pangunawa sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan lamang ni Jesus na aming pong Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Ito Lord. po, isang pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Maaari po tayong lumapit dito. Kung magagawa po nating lumapit po dito. Para po kayo ay makarinig. Mas lalo po nating pagsalusaluhan ang salita ng ating Panginoon. Magandang hapon po. Maging kay Ate Eva na mapapakinggan po itong ating pag-uusap dahil nagtagubilin siya na i-record po muli ang ating pong pinag-aralan upang makasama po natin siya sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Okay po. So, tama po. Lumapit po tayo dito. Ayan. Sige ho. Mas maganda yung malapit ho, ano? Ayan. Meron po akong materyales o mga papel na ano po, para may masundan lang po tayo. Kung magagawa po natin magtitiis, kung 10 po kasi, sana nga magkasya po, ano? 10 po itong ating kopyang yan. Tigitiisa po tayo. Ayan. Si Ate. Si Ate Beng. Ayan. Mas maganda daw yung nakaprint kapag nag-aaral, ano? Kaya, mayroon pa ba? Kasya ba? Opo. Ayan. So personal na kopya nyo na po yan. Pwede nyo pong balikan. Ang maganda lang po sa nakaprint na pag-aaral, pwede natin siyang balikan, pwede natin siyang muling pag-aralan, basahin, ano, kasama po ang Biblia. Lagi po may kakaibat na Biblia. Kapag tayo po ay nag-aaral po, di po ba, ng mga materyales na ibahabahagi sa atin. Kaya po yan. So, ang title po ng ating pag-aaral ay malinaw naman po nakalagay dyan. Ano po yung nakalagay? Bagong buhay sa banal na Espiritu. So, kailangan ko lamang po ng tagahanap sa Bible. Maaring sa Ate Merly o sino pa man na pwede makakahanap. May Bible ka ba, Ate Merly? Opo. Kung wala, meron po akong dito. Sige po. At sabay-sabay po natin o atin pong tingnan kung paano po natin mababasa. Ayan, si Ate Nora din kung atin pong magkakaroon ng pagkakataon na mahanap natin. So, ang title po ay Bagong Buhay sa Banal na Espiritu. Di po ba mayroon tayong pinag-aralan nakaraan kung naalala po ninyo na may mga katangian po ng bago ang ating pong mga buhay sa sandali na tumanggap tayo sa ating Panginoon. Yan dyan po yung bagong buhay, bagong layunin, bagong pagkatao, di po ba? At bagong pag-asa po sa Panginoon. Ito naman, yung ating aaralin ay bagong buhay sa banal na Espiritu. Tandaan po natin, kapag tinanggap natin yung Panginoong Hesus sa buhay natin, tinatakan na po tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. No, hindi man natin ito nakita,
Pero ang Diyos, nagtatak na sa atin ng isang tatak. At yung tatak na ito ay yung banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin at nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo kanyang mga anak. Okay. So, sabi dito, merong drawing dito nakikita na may tatlong uri po ng tao ang sinasabi ng Biblia. Nababasa niyo po, ano? Ang Biblia ay nagsasabi na may tatlong uri ng tao. Tatlo daw po yun. Una, ang taong natural. Pangalawa, ang taong spiritual. At pangatlo, ang taong carnal. No? So, isa-isahin natin. Ano ibig sabihin ng taong natural? Ang sabi diyan, ang taong hindi pa tumatanggap kay Kristo. Unang Korinto 2:14. Ayan, pakibasa. Basa, Ate Merly. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Bagong tipan po kasi, no? Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Okay, si Ate Vilma, nahabol ba? Unang Korinto 2:14, ano? Ayan, tama naman po yung at least, ang galing, nahahanap nyo agad po, no? Unang Korinto 2, chapter 2, 14. Sige po. So, kung atin pong mamamarkahan yung mga talatang ito, mas maganda. Ulitin nga po, Ate Merly, para masundan po ni Ate Vilma. Ayan, sige po. Ate Vilma, mahanap niyo po. Kung mahanap niyo, kayo na magpasa. Sige, ikaw na Ate Beth. 2:14 po. 2:14. Medyo maliit kasi, ano? Ay, nalimutan ko yung Bible ni Ate, ano? Nangingi pala ng Bible nga pala. Yung sapagkat ang taong hindi. So, ako na lang 2 Corinthians 2:14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga 1 Corinthians. Sapagkat. 1 Corinthians. Sapagkat ang tao. Dito sapagkat, no? Oo. 1 Corinthians 2:14. Sabi dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos. Diba? Okay. Sapagkat, Sige lang. sapagkat ang mga ito, tuloy Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan. sa kanya. Kamangmangan sa kanya. Tama, at hindi niya naunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Iba. Amen. Emerly, ikaw. Ate Vilma, yung version mo. Vilma. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay ng espiritual ay mauunawaan lamang sa parang espiritual. Amen. So, sabi dyan, ang taong natural, ito pa yung mga taong hindi nauunawaan yung mga spiritual na bagay. Yung mga taong hindi pa kumikilala sa ating Panginoon at hindi kinikilala ang Espiritu ng ating Panginoon. So wala pa siyang pagkaunawa. Hangal pa siya, kahangalan pa sa kanya yung mga bagay na spiritual tungkol sa Diyos. Amen? Kaya kung noong nakaraang dumalo po tayo ng gawain ng linggo, di ba ang sabi ni Erwin, ni Kuya Erwin doon, corny sa kanya. Corny sa kanya yung mga pagtaas-taas ng kamay, panalangin, pagba-Bible study, mga pag-iyak-iyak. Sabi niya gano'n, corny daw sa kanya ng time na yun. Pero nung naunawaan niya yun, nung napaloob na siya dun sa gawain ng Panginoon at pagkilala sa Diyos, hindi na, aminado siya kahit corny, ay katanggap-tanggap na sa kanya. Kaya po, ang sabi nga, hindi katanggap-tanggap sa isang tao kapag hindi pa siya kumikilala sa Panginoon, yung mga bagay na espiritual. At ito nga yung taong natural, ang sabi diyan, ang taong hindi pa tumatanggap kay Kristo. Pansinin niyo po yung bilog, di ba? Sino po yung nakalagay sa upuan? Doon sa drawing po, yung S. Sino yung S na yon? Sarili. Sarili yun, tama. Sarili ang nasa trono. Ibig sabihin po, yung sarili pa yung naghahari, ano? Tapos si Kristo nasaan? Nasa labas ng circle. Pansinin niyo yung cross, nasaan? Yan. Si Kristo ay nasa labas ng buhay. Tapos yung mga tuldok-tuldok na yon, ang sabi, mga hilig at naisin ay pinaghaharian ng sarili at tuloy nagbubunga ng kabiguan sa buhay. So yun po yung sinasabi natin na si Kristo nasa labas pa ng kanyang buhay. Yung sarili ang naghahari at dahil pinaghaharian siya ng mga kabiguan ng sarili, ay nagbubunga yun ng mga kabiguan sa buhay. So yan po yung una. Ang tawag doon ang taong natural. Ibig sabihin, lahat ng tao
Sa simula ganon. Hindi naman lahat agad ay spiritual, no? Kumbaga, dumadaan po sa proseso yung isang tao na nagsimula siya ng ganon na natural pala sa tao hanggat walang aral ng ating Panginoon. Talagang ito yung kanyang kalagayan. No? Hanggat hindi siya naaaralan ng salita ng Diyos at hindi po niya kinikilala ang Panginoon, magiging natural siyang tao. No? Kumbaga po sa mga tribo, di ba yung mga tribo, mga wala pang alam, primitibo pa yung kanilang pamumuhay, di ba? Kumakain sila, hindi sila nagluluto, hindi sila nagdadamit ng maayos, hindi sila namamahay ng maayos. Bakit? Kasi kung ano lang yung kailangan nila, yun lang yung kanilang gagawin. Wala sa kanila yung mga kaayusan, no? So ang taong natural yon. So yung pangalawa, ano na yung pangalawa? Ang taong spiritual na. Ang taong nasa kapangyarihan at pamamahala ng banal na espiritu. Unang Korinto 2:15. Ate Beng, nakakabasa kayo? Naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapangyarihan ay makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Salamat po. Napakagandang mga talata, no? Kapag ang isang taong spiritual, hindi siya maintindihan ng mga taong hindi spiritual. Kaya minsan po nagkakaroon ng conflict, sa pamilya. Pilosopo. Opo, kapag ang isang tao nakakilala sa Panginoon, nasa tahanan niya, hindi nakakilala sa Panginoon, minsan hindi siya nauunawaan bakit kailangan pahalagahan niya yung mga bagay tungkol sa Diyos. Bakit nag-iiba yung kanyang mga prioridad sa buhay? Bakit nag-iiba yung kanyang pananaw sa buhay? Bakit? Dahil binabago tayo at yung pag-iisip natin ay nagiging spiritual na. No? So sino daw po yung makakaunawa ng mga spiritual na bagay? Yung ating Panginoon at yung Espiritu ng Panginoon ay nasasaliksik niya yung mga spiritual na bagay. Opo, kaya ito po yung magandang larawan ng buhay natin. So tingnan po natin yung circle, yung drawing. Buhay na pinaghaharian ni Kristo. O sino na yung nakaupo? Sino na yung nakapwesto doon sa upuan? Si Kristo na. Nasaan na yung sarili? Wala na sa trono. Nasa tabi na lang, nasa ilalim na lang. So may hilig at naisin na pinaghaharian ni Kristo ayon sa layunin ng Diyos. Ito yung perfect na larawan ng ating Panginoon at larawan ng ating puso. Sino po yung dapat nakaupo? Sino dapat ang naghahari? Sino po si Kristo? Yung sarili, nasa isang tabi na lang. Hindi na inuuna. Pero, ano ang gustong gawin ni Satanas? Diba? Anong gustong gawin ng kaaway? Ito ngayon yung tinatawag na pangatlo. Yung taong karnal. Kasi pipilitin ng kaaway at tayo din mismo, mayroon po tayong pagnanasa na bumalik sa dati. Diba? Mas pinakamaganda sa lahat yung huwag kang magbago, bumalik ka sa dati. Kasi pinaka-safe yun eh. Diba? Diba yun? Ay, wag na nga lang lahat. Balik na lang tayo sa dati, mas magsaya pa tayo. Diba? Wala tayong iniintindi, wala tayong ibang iniisip. Ngunit dahil naging spiritual ka na, parang iniisip mo, lalo ka na nabigyan pa ng responsibilidad. Kasi parang ganito lang daw po yan eh. Kapag ang isang tao, madumi yung damit, halimbawa po madumi yung damit, at nasa kadiliman siya, okay lang ba sa kanya yung madumi yung damit? Okay lang, kasi hindi naman niya nakikita eh. Hindi niya napapansin eh. No? Lumapit po siya sa liwanag, Kuya Rexon, di po ba? Lumapit ka sa liwanag, nagkailaw yung ngayon yung bahay mo, halimbawa. Nakita mo ngayon, madumi yung damit mo. Di po ba? Malabo na ilong. Sige po. So, yung ibig sabihin po, nung nalaman mo madumi ang damit mo, may gagawin ka na. Na-conscious ka na madumi ang damit mo. Di po ba? Kaya ikaw ngayon, may pananagutan ka na panatilihin mo yung ilaw. Huwag mong patayin yung ilaw. Ang gagawin mo ba? Sige, para hindi ko makakita yung madumi kong damit, patayin ko na lang yung ilaw. Kaya na madilim. Ano po? Hayaan mo na lang madilim. Kaya ang problema, kapag madilim at hindi nga napapansin yung damit mo, mauumpog ka naman. Madadapa ka naman, lalong dudumi yung damit mo. Hindi po ba? So, ganun din po. Sa taong karnal, pilit na yung sarili pa din po yung inuupo. Kumbaga po, nakaupo na si Kristo. Uy, umalis ka dyan, tumabi ka dyan. So, sarili ang nasa trono, si Kristo ay wala sa trono, manghilig at naisin ay pinaghahalian ng sarili,
at tuloy nagbubunga ng kabiguan sa buhay. So ito yung pilit na ginagawa ni Satanas ng kaaway, paalisin sa pagkakaupo yung ating Panginoong Jesus at yung sarili yung gustong iupo, no? Alam niyo po yung trip to Jerusalem, yung laro na trip, yung agawan ng upuan. 'Di ba? Yung agawan ng upuan panag-iisa na lang upuan tas dalawa na lang kayo agawang kayo sa pag-upo, dalawa. Minsan dayaan pa yan hinahatak pa yung upuan Alam niyo po, ganun po ang laro ng ating Panginoon at si Satanas, di po ba? Bagamat hindi naman talaga laro. Ibig sabihin, gusto talagang agawin yung pagkakaupo. Ano po? So, yung tinatawag na taong karnal. Ito yung mga, bagamat tinanggap na yung Panginoon, nasa proseso pa din na dapat ayusin, na dapat bantayan, dahil hindi pa talagang tunay na ang sarili ang tinasantabi, kundi ang sarili ay pilit pa ding gustong iupo doon sa upuan ng paghahari. Hindi po ng ating Panginoon. Yan. So, naintindihan po ba natin? So, ngayon, ang tanong, nasaan ba tayo dyan? No? Nasaan ba tayo dyan? So, lagi, ang pinaka-goal natin ay mamuhay tayo bilang taong spiritual. Amen. Amen? Amen. Bagamat nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagiging carnal tayo, ang maganda lang, mas malakas ang Espiritu ng Panginoon upang ipanumbalik sa atin yung pagiging spiritual. Hindi umiral ang pagiging carnal. Naintindihan po ba yon? So, ibig sabihin po, aayusin tayo ng Panginoon. Kikinisin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng pagkakataon upang maiupo muli ang ating Panginoong Jesus sa ating pong mga upuan ng buhay. Ng ating pong, hindi po ng ating mga sarili. Yan. So, ano ba yung ibig sabihin kapag nabubuhay tayo sa taong spiritual? Number 1, ang sabi, sa next, yung next slide natin, naglaan ang Diyos para sa atin ng isang masagana at mabungang buhay Kristiyano. So, ibig sabihin po, naka-reserve na pala yung buhay na yon sa atin. Hindi po kailangan iyon pagmakaawan pa natin. Di po ba? Pag kayo po ay kumain sa isang kalenderya, pag nakalagay na reserve, na, o kaya sa mga kasalan, may nakalagay, reserve. Ano po ibig sabihin nun? Ha? May nakaupo na doon, kahit wala pa. Tapos minsan, tatanong mo pa, may nakaupo na po dyan? No? Kahit na alam mo nang may nakaupo. No? So, reserve, ibig sabihin, masarap yung pagkain doon, hindi natatayo yung uupo doon, hahainin lang ng pagkain. So, ganun po. So, John 10:10, tingnan natin. Juan 10:10. Dumarating. Ayan. 1:10, dumarating. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Nakarito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Ano po ang layunin daw po ng kaaway? Wasakin tayo, magnakaw, bigyan tayo ng masamang buhay. Pero ang layunin po ng Panginoon sa atin, ang sabi po dyan, bigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. Isang masaganang buhay. Sige po, John 15 verse 5. Ano pa ang sinasabi dyan? 15 verse 5. Sige po, Ate Vilma. Magaling magaling na hanap ng Bible no? Oh. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So ang sabi diyan, ang isang buhay daw po na nakaugnay sa Panginoon, kapag nananatili sa Kanya, nagbubunga. At hindi lamang nagbubunga, kundi nagbubunga ng sagana, nagbubunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Napakagandang mga talata. Ang ganda-ganda ng talatang yan, ano? Na intention pala ng Panginoon magbunga tayo. Hindi po ba? Hindi niya intensyon na mamulaklak lang tayo at mamamatay na yung bulaklak. O kaya magdadahon lang tayo na magdadahon. No, kapag ang isang puno, pag namumunga, ibig sabihin nun, talagang natutupad niya yung layunin niya sa pagiging puno niya. So tayo din, kapag tayo po ay nasa Panginoon, isang mabungang buhay ang talagang lilitaw sa atin. Ayan. Magbubunga tayo ng marami. Galatia 5:22-23. Sinong makahanap? Ate Vilma. Sa lumang tipan, sa bagong tipan din 'yon. Pagkatapos din ng Korinto 'yon. Ayan, titingnan yung page.
Galatia 5:22-20. Ito maganda yung mga bunga. Check nga natin kung may bunga tayo. Fruit of the Holy Spirit. Ayun. Sige. Ay, ito. Subalit ang bunga. Sige. Michelle. Ay, si Liza. 22. Subalit ang mga bunga. Verse 22. Sige, tuloy. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, karapatan, katapatan, Kahinahunan. kahinahunan, at pagpigil sa sarili, walang batas, nagagawa Sa mga ganito. Amen. So, ilan po yung bunga ng Espiritu? Siyam yan eh. Siyam na bunga ng banal na Espiritu. Alam ba ni Ate Ellen yan kung ano yung mga siyam na yan? So, ibig sabihin po, ay may bunga. Ibig sabihin po, ito yung mga qualities. Ito po yung nakikita sa buhay ng isang taong mayroon pong buhay na nilaan ng Diyos sa atin. Amen. So, chinecheck natin yan, no? Kaya may kabaliktaran yan kung tutusin eh. Di po ba? Pero po, pag-usapan muna natin yung bunga. No? So, yun yung bunga. No? Kapayapaan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kabaitan, kagalakan. So, yun po yung mga bunga. Gawa 1:8. Tatanggap ng kapangyarihang sumaksi. Gawa 1:8. Nahanap ba ni Ate Vilma? Okay, sige po. Sa mahal kong Teopilo. Sa aking unang aklat, 8 po, 8. 8 na po. 1-8 na po. 1:8. 1 and 8. Yung verse 8 lang po. Subalit yan ako. Subalit tatanggap kayo ng ay, teka, Yeah, tama po yun. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. So, ang salita po dyan, kayo'y magiging saksi ko. Kaya tatanggap ng kapangyarihang sumaksi. So, ibig sabihin po sa Gawa 1:8, pinapakita po ng talatang ito na may kakayahan na tayong magbahagi, magpatotoo ng karanasan natin, ng pagkakilala natin sa Panginoon. No? Kasi sabi nga, kapag hindi ka spiritual pang yung buhay natin, yung taong spiritual, parang pag nag-share ng salita ng Diyos, ay, ano ba yan? Ang corny mo naman. O kaya, nakakailang ka kasi ba't yan ang sinasabi mo ng salita ng bibig mo? Di ba? Dumaan po ba kayo sa ganong bagay kapag narinig niyo yung mga ganong salita, parang kakaiba ito O kaya parang nakakailang pag-usapan. O kaya ay hindi kayo komportableng gawin na pag-usapan po yung Panginoon. Kaya nga mo, napakapalad natin kapag nagkakaroon tayo ng Bible study. Kasi hindi lahat ng mga kwentuhan sa mga kanto-kanto o sa mga tabi-tabi, ganito yung mga usapan. Di ba, Ate Ellen? Di po ba? Kaya sa ganitong, lagi lumalakas tayo kasi yung mga spiritual na mga bagay, nauunawaan natin. At ang sabi nga, nauunawa natin na tayo pala ay sumasaksi sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng kapangyarihang sumaksi. Ayan. So, yun po yung 8. Ang taong spiritual, ilang pansariling katangian na bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Una, si Kristo ang naghahari, pag-ibig. Yan, nababasa niyo po. Nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kagalakan. Nagpapatotoo sa iba para kay Kristo, kapayapaan. Matagumpay na buhay panalangin, katiyagaan. Pagkaunawa ng salita ng Diyos, kabutihan. Nagtitiwala sa Diyos, katapatan. Masunurin sa Diyos, pagpipigil sa sarili. Amen. So, yung pigilan ba natin yung sarili natin, masama yun? Hindi. No? Pagpipigil sa sarili sa anumang negatibong bagay. Kapag pinipigilan natin ang sarili natin na gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, pinagpapala tayo. Kasi kung dati, parang okay lang sa'yo na magsalita ka ng hindi maganda, okay lang sa'yo na gawin yung hindi maganda, parang wala namang pumipigil sa'yo, para bang hindi ka naman nakokonsensya o hindi ka nababagabag ng iyong budhi, sabi nga po. Wala pa yung Espiritu ng Panginoon sa atin.
Pero kapag nakakadama na tayo na parang may naglalaban sa sarili natin na kahit na ayaw, minsan kahit na gusto natin, pero kung masama naman ito, napipigilan natin sarili natin. Ibig sabihin po ay mayroon na tayong Espiritu ng Panginoon. Nagiging spiritual na po tayo. So babasahin ko po, ang kapahayagan ng mga katangiang ito sa buhay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang pagtitiwala at paglago sa pagkakilala kay Kristo. Ang isang nagsisimula pa lamang makaunawa ng ministeryo ng banal na Espiritu ay hindi dapat panghinaan ng loob kung siya ay hindi gaanong mabunga tulad ng sa malagong Kristiyano, nakakaalam at naranasan na ang mga katotohanan ito ng higit na mahabang panahon. Okay? So, ibig sabihin po, kapag tayo po ay bagong mananampalataya, babies din ang steps natin. No, hindi naman na-expect sa atin na napaka-matured at napaka-perfect na natin. Kundi, di po ba, parang isa-isang baby na natututo pa na maglakad, hindi po agad-agad ay tatakbo tayo. No? Ang Panginoon nagagalak kapag may mga humahakbang tayo ng kahit mga maliliit na hakbang patungo po sa kabanalan, sa pagiging matuwid na pamumuhay. Kumbaga po, inaayos pa tayo talaga ng Panginoon. Habang nabubuhay tayo, hindi mapapagal ang Panginoon na ayusin tayo at bigyan tayo ng pagkakataon na lumago tayo sa buhay espiritual. Amen? Kaya, kung meron man po, kumbaga sa grade, kung may bagsak tayo dito, kung i-grade tayo, bagsak ako dito. Hindi ibig sabihin nun forever ka ng bagsak. Di po ba? Kundi, ibig lang sabihin, may aayusin pa ang Diyos sa atin. May panahon pa upang mas lalo nating, pagtiwalaan ng Diyos at makita natin na siya talaga yung nagbabago ng buhay natin. Amen. So, yun po ang sinasabi dyan na spiritual. Okay? Ang tanong dito, bakit kaya marami sa mga Kristiyano ang hindi nakararanas ng masaganang buhay? O, ito yung pangalawang sinasabi dyan. Number 2, hindi, pakibasa nga po, Ate Norris. Hindi mararanasan ng Kristiyanong karnal ang masagana at mabungang buhay. Amen. O, pakibasa po. Tuloy. Nagtitiwala ang taong karnal na ipamuhay ang buhay Kristiyano sa kanyang sariling kalakasan. Okay. A? Letter A, maaaring di niya alam o nalimutan marahil ang pag-ibig, pagpapatawad at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Masusumpuan po natin ito sa Roma, Kabanatang 5, talatang 8 at 10 hanggang Okay, 10. sige po. So, hanapin po natin yung verse na yun, ano? Madaming verse, no? Na binibigay. Tapos Hebreo 10:1 10:1 to to 25. 25. So, marami din pa. So, isa lang po yung basahin natin, para po maano natin. Roma 5:8 to 10 na lang po muna. Tapos, saka na lang po ninyo personal na balikan ito. Roma 5:8 to 10. Pakibasa po. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. So, ang sabi po dito, baka nakakalimutan natin, mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. No? Yung kapag papatawad at kapangyarihan ng Diyos, hindi natin inaangkin sa buhay natin. Kaya, nawawala tayo doon sa pagiging masagana at mabungang buhay. No, nalilimutan natin yung pag-ibig ng Diyos. Pero ito ang sabi, kapag may nagmamahal sa atin ng tunay at tapat, ang sabi po dito ay maaring ito ay maging talagang kalakasan natin. Opo, kapag tayo po ay umaangkin sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, Ate Norris. Pangalawa, letter C na ako, Pastor. Letter B. Letter B. Sabi po dito sa letter B, pabago-bago ang kanyang buhay espiritual. Okay, so kailangan Kailangan po pala hindi pa bago-bago, no? hindi Kailangan panapanahon. ano po ba ibig sabihin ng panapanahon? Minsan may panahong ikaw ay spiritual, yung parang akala mo talagang malapit ka kay Lord. May time naman na parang carnal ka, wala ka pa sa Panginoon. Okay, so yun po, no? So minsan may mga ganung pang seasons, ano? O sige po, mamaya na tayo mag-react, no? Sabihin, basta tuloy-tuloy lang muna natin. Letter C po, hindi niya sige, Ate Norris. Hindi niya na maunawaan ang kanyang sarili. Nais niyang gumawa ng tama, ngunit hindi niya magawa. Okay. Si Pablo.
So, ang sabi po dito, hindi niya maunawa ng kanyang sarili. Minsan ba may mga pagkakataon na para bang sa sarili natin, hindi natin maunawaan? Nakakaramdam din tayo na para bang gusto mo naman natin gawin yun. Bakit parang may humihila sa atin? Bakit parang negatibo tayo? Samantalang gusto naman natin na maging positibo yung ating kalagayan. Yun po, talagang nangyayari din po sa atin to. Dito hindi po. Nakakaligtaan niyang magpasakop sa kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanyang pamumuhay Kristiyano. Okay, nakakalimutan. Napangunahan siya ng banal na espiritu. Ano po hinanap niyo, Ate Vilma? Basahin niyo po yung nakita niyo. Unang Korinto 3, 1-3. 1 to 3 po. Opo. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay paayon sa laman ng mga sanggol. Sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Okay. Sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananalig pa sa inyo ang laman. Okay. Ay, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Okay. Ang sabi po dyan ni Pablo, kayo, sabi niya, kayo, mga isip bata pa kayo. Sinasabi doon, gatas pa yung pinapakain. Gatas pa yung kinakain nyo hanggang ngayon. Dapat karne na yung kinakain nyo. Kaya lang, kailangan ko makipag-usap sa inyo na parang mga baby kayo. No po, kumbaga ina-adjust ni Pablo yung sarili niya. At ang isa daw, marka ng hindi kaayusan spiritual, ng taong karnal. Palaaway. Palatandaan pa ng Sige. makasanlibutan. Ano yan? Ang inyong pag-iinggitan at palaaway ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo. So palainggit at palaaway. namumuhay ayon sa laman. Nako, so yung sinasabi po niya, no? Sige po. So ibig sabihin po, talagang ganun pala, napakasimple lang ng pananaw ni Apostol Pablo. Mga isip bata kayo. Nag-aaway-away kayo. Kasi hindi pa kayo mga spiritual. Mga baby pa kayo. No? Hindi kayo mapakain ng mga matigas na karne. So, ibig sabihin po, yung sinasabi lang po dyan, yung na-expect ni Pablo, na mag-matured sila. No? Ibig sabihin po, malampasan nila yung pagiging isip bata sa pagdating sa spiritual na bagay. No po? At ang sabi dyan, kasi nga po, sa unang Korinto, kung babasahin nyo po niya, mula simula hanggang wakas, hanggang dulo po ng buong unang Korinto, puro mga away din yan sa church. Away po na magkakapatiran. May mga nagdedemandahan pa. May mga nagbabaranggayan pa dyan. Kaya ang sabi niyan, ang sabi din ni Pablo niyan, yung inyong mga usapin sa away ninyo, huwag nyo nang dadalhin sa mga hukuman kasi nakakahiya. Kasi magkakapatid kayo sa Panginoon. So, ibig sabihin po, talagang makikita natin dito na yun yung paalala. Sabi nga, nakakaligtaan ninyong magpasakop sa kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanyang pamumuhay Kristiyano. So, saan po nangyayari? Sa pamumuhay Kristiyano. No? Yung dapat ipasakop po sa ating Panginoon. So, yun po, i-review natin. Ang sabi, tuloy-tuloy natin. Pakibasa, Ate Merle, yung mga susunod. Ang taong karnal, ano yung ngayon yung ginagawa? Maaaring lahat o ilan sa sumusunod na katangian ang makita sa mga Kristiyanong hindi lubusang nagtitiwala sa Diyos. Opo. Hindi alam ang kanyang manang spiritual. Pagkawalan ng pagtitiwala, Sige, sasabihin nyo kung check yan, ha? pagsuway, pagkawalan ng pag-ibig sa Diyos at sa iba, pagkasira ng loob, tamad manalangin, tamad mag-aral ng Biblia, Okay. ugaling palahatol, Judgmental. maruming pag-iisip, Marumi yung isip. panibughoin, makasalanan, pagkabahala, mapanuring espiritu, pagkabigo, kawalan ng layunin. Okay. Naintindihan, nadidinig po natin, ano? So, check pa. Meron pa ba sa ating ganito? Opo, di po ba? Bilang tao, meron talaga tayong ganito. Aminin po natin, walang exempted dito, ha? So, hindi alam ang kanyang manang spiritual. Ibig sabihin, pinapabayaan niya yung pinamana sa kanya, yung taglay niyang espiritu. O, yun nga, kawalan ng pagtitiwala,
ugaling palahatol. Minsan judgmental, di ba? Marites, madumi yung isip. Kasi yan yung mga yun eh, di po ba? Magkakaduktong yun eh. Mapanibuguin. Ano yung mapanibuguin? Pagselos. Na? Ang sabihin ay mapanibuguin, mapagagalitin. Yung ano ba yung mapanibuguin? Seloso yun eh. Selos, mapag-isip ng masama. Opo, mapanibuguin, maselos yun. Yung possessive. Possessive pa po yung sabihin nun. In a negative way yun, yung pagiging possessive. Makasalanan, pagkabahala, mapanuring espiritu. Ito yung critical spirit sa English po. Ibig sabihin po, lahat pinipintasan. No, lahat hinahanapan ng mali. Pagkabigo, no, ibig sabihin po, ito po yung mga madali kang ma-disappoint, madali kang mawala ng gana, mawala ng bagay na madali kang tumalikod sa pananampalataya, no? Kawalan ng layunin. So, yun po yung mga karnal na dapat binabantayan natin kasi yan ang pilit na agawin sa atin ng kaaway natin. Yan ang pilit na gagawin sa atin. Maghari sa atin yung mga yan. No? Kaya chinecheck dapat natin ang ating mga sarili. So, kailangang malaman ng isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, subalit nagpapatuloy sa kasalanan na maaaring hindi pa siya tunay na Kristiyano ayon sa unang 1, 2, 3, 6 to 9, Efeso 5:5. Unang 1, 2, 3. Pakibasa nga po. Unang 1 po yan. Iba kasi yung 1 sa unang Juan eh, no? Meron kasing unang Juan. Ayan. Sulat kasi nila. Sulat niyo. Sige po. Unang Juan 2, verse 3. Ayan. Sa Ate Bill, ang bilis rin magbasa. Maghanap eh. Sige po. Tayo, nakikilala natin. Nakakatiyak. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sinusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Unang 1. Ikalawang pwede na po. Okay na po. Okay na po. Hanggang sa 3 lang po. Unang 1, 2, 3. Okay. Basa na po. Doon na lang po sa 6 to 9. Chapter 3, verse 6. Chapter 3, 6 to 9 po. Chapter 3. Malapit din lang ako. Opo, hindi po natin tatapusin ito para po mas maganda manamnam pa natin. Tapusin po natin to hanggang letter D lang po. Para po mas manamnam natin tong lesson. Susunod po natin ulit. Kasi share po ito ng pag-aaral. Ako masyadong mabakas. Opo. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Verse 7, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. At sa verse 9 po, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. So napakaganda mga sinasabi niya, no? Magandang Ang sabi, paalala siya ay po Kristiyano, subalit nagpapatuloy sa kasalanan na maaaring hindi pa siya tunay na Kristiyano. So isabihin, ang tunay na Kristiyano po, ang sabi diyan, hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Napakalaking hamon yun, no? Pero po, ang ibig lamang po sabihin diyan, namumuhay tayo na ang kasalanan ay kinamumuhian na natin. No po? Ito pong mga ito, halimbawa, ugaling palahatol, hindi natin ito niyayakap, hindi natin ito pinapahalagan. Maruming pag-iisip, hindi natin ito tinatanggap. Mapanibuguin, makasalanan, pagkabahala, mapanuring espiritu, pagkabigo, kawalan ng layunin.
tamad mag-aral ng Biblia, tamad manalangin, pagkasira ng loob, pagkawala ng pag-ibig sa Diyos at sa iba, pagsuway, kawala ng pagtitiwala, hindi alam ang kanyang manang spiritual. So, ibig sabihin po, hindi mo hayaan, sinecheck mo sa sarili mo na maghari iyon. Kasi ang isang mananampalataya po ay maaring magkasala din siya. Pero po, ang mahalaga, humihingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Pero hindi niya ginagawang, naghahari sa kanya yung kasalanan. Iba kasi yung nakakasala ka, sa naghahari lagi sa iyo yung kasalanan. Amen? So, ang sabi nga, sino ba nagsabi nun? Wag patambayin. Ano yun? Dumaan lang, pero wag patambayin. Ano sabi nga nun? Taga-maiti po. Taga-maiti. Dumaan ka lang. Pag may problema daw, wag daw Wag dumaan lang. Mas lalong applicable yun sa kasalanan. Yung kasalanan, maaring may mangyaring nagkamali ka, pero wag mo hayaan na yun ang maghari sa'yo. Wag mo patambayin. Ang sabi nga, hindi mo kasalanan, sabi nga nila, na may dumapon na ibon sa ulo mo. Yun ang kasabihan, di ba? Hindi mo kasalanan na may dumapon na ibon sa ulo mo. Pero yung magsalay, gumawa ng salay sa ulo mo, yung ibon, kasalanan mo na yun. Di po ba? Hinayaan mo na, pinayagan mo na. Di ba? Ate Pe, di ba ganon? Sabihin, wag mo hahayaan na yung kahinahang ito, yung checklist na ito, kasi binibigyan tayo ng checklist dito kung ano yung naghahari sa atin. Kumbaga, check natin kung sino na nakaupo sa ating mga puso. Baka mamaya, hindi natin namamalayan, sinasabi natin si Kristo, pero unti-unti, gumagapang yung sarili natin, paakyat dun sa upuan, at hinihila si Kristo pababa, huwag ka dyan umupo, ako yung uupo dyan. Di po ba? So, ibig sabihin po, yun yung taong karnal. Saka po, Pastor, tingnan po natin yung tuldok-tuldok sa loob, magulo. Okay. Magulo po siya, Ibig sabihin nun, magulo pa rin yung buhay mo. Kahit na sinasabi mong na kay Kristo ka na, pero yung buhay mo, hindi pa rin naka-align kay Kristo. Kanya po yung mga tuldok, hiwa-hiwalay pa rin, kung saan-saan siya nakaposisyon. Pag na kay Kristo na po tayo, at si Kristo na yung nasa sentro, maayos na po yan, yung pagkakasalansan. Katulad po nito, Amen. Tingnan niyo po, ang ayos na, Kasi si Kristo na, yung nasa Opo. sentro. Salamat, Ate Norse. Napansin niyo yun, Opo. Pansinin niyo nga naman yung mga bilog-bilog sa una, magulo. Pero yung nasa gitna, maayos na, Nakaposisyon na maayos. Ibig sabihin po, kasama po talaga sa buhay na nakakilala sa Panginoon, yung maayos na pamumuhay. Alam mo yung mahalaga sa'yo, alam mo yung priority mo ng buhay, alam mo kung ano yung dapat pahalagahan, dahil sinusunod na natin yung kalooban ng Panginoon. Yan. Sige po, doon po natin pansamantalang tatapusin yung ating aralin. Kasi po, mas maganda to, may part 2. At kaya iiwanan natin to, mas maganda, hanapin nyo na po yung mga talata para pag sa susunod natin pag-aaral, mabilis na nating mahanap at ma-advance yun ng basahin. Ang mahalaga po, ayan, natuto tayo at ating na-review ito pong tatlong uri ng tao. Ano po pala yung tatlong uri ng tao? Una, taong natural. Pangalawa, taong spiritual. At pangatlo, taong karnal. Okay. So yung taong karnal po, maaaring nasa kanya na yung Panginoon. Talagang nasa kanya na yung Panginoon. Tinanggap naman niya yung Panginoon sa buhay niya. Pero ito yung ginagawa ng kaaway talaga. Pilit na paalisin sa pagkakaupo ang Panginoon sa puso natin. Bagamat nasa buhay natin siya, nakilala natin yung Panginoon, ang hamon doon, panatiliin natin nakaupo lagi ang Panginoong Jesus sa upuan ng ating mga buhay. Hindi yung mga sarili natin. At bantayan natin ang ating mga sarili na huwag manahan doon sa mga katangian ng taong karnal. No. Amen. Opo. Huwag nating hayaan na yung maayos na guguluhin pa niya. yung buhay natin ay ayaw ng kaaway na maayos. Di po ba? Ang sabi nga ng talata, di po ba nabasa natin si John 10 verse 10, naparito ang magnanakaw upang magwasak at manira. Ngunit naparito ako upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na sagana, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Sige po, ano po yung masasabi ninyo? Okay. Nasaan po kaya tayo sa mga naging karanasan sa atin? Nung kayo po ay taong natural pa, pwede bang maalala niyo yung buhay na yon? Yes po.
Sige po, si Ate Ellen. Kasi ang ganda ng testimony ni Ate Ellen eh. Bata pa po kayo, no? Nung nakakilala kayo sa Panginoon. Ilan taon po kayo? Sabi niyo, nagkaroon kayo ng interest. Ha? Ilan? 9 years old. Kita niyo po yun. Pero po, bago yun, ano po yung pananaw niyo dati sa Diyos? Bago po yung karanasan niyo nung 9 years old. Ano po? Yung pananaw ko noon yung si Mama Mary. Okay. Si Mama Mary po. So, mayroon na rin kayong alam niyo din na may Panginoon. Kasi yung influensya sa atin ng pagiging Catholic nga po, no? O, yun nga po. Tapos ano po nangyari? Kwento niyo po. Nung pong bata ako naman, di pa yung pinabili ko po yung nanay ko ng ni Mama Mary, yung naglalako. Iiyak ako, sabi niya, anuhin mo yun. Gusto ko yun nanay, meron tayo nakasabi. Nung time po na yun, parang may nakita pa ako sa langit na cross, si Mama Mary, sabi ko, ba't kaya gano'n? Ano kaya yun? Tapos nung may nag-Bible study nga po sa amin, naririnig ko, evangelism po yun. 2 beses na, nung una naririnig ko lang po. Parang maganda yun, parang pinipilabutan ako na hindi ko mawari. Sabi ko kung gano'n. Tapos nung pangalawa uli, naku, tatakas na ako sa tatay ko, hindi pwede, hindi. Yung po parang nandun yung interest na maranasan ko o kung ano man, basta meron po pastor na nagtutulak sa akin. Kahit taluin ka o kahit ano man, bahala na yung Panginoon. Sabi ko nga po, bahala na si Superman nun eh. E di, punta ako. Sabi ng tatay ko, magsaing na kayo, kumain na tayo. Di, agahan na mga ulo, nagsaing kami. Hain na, ganun po kasi nung araw eh. So, kayari, matulog na kayo. Di, tulog kami. Alam niya, nasa Colombo na kami. Sabi ng ate ko, kasi bata pa lang po ako pagka kasi may talagang gusto ako. Parang, gusto ko talagang gawin. Eh, sabi ng kapatid ko, hoy, ano ka? Maingay. Susumbong kita. Hindi kita tuturo, hindi kita bibigyan ng papel bukas. Sabi ko kung gano'n, parang may blackmail pa. E di, ginawa ko po, tumakas ako. Sabi, dahan-dahan. E di, nakinig ako. Nakita ko po talaga yung ginawa ng Panginoon kung paano. Kaya sabi ko, buhay talaga si Lord. Gusto ko po, Lord. Maging gano'n. Hanggang nung time na yun, talaga yung encourage sa puso ko nung nakita ko si Pastor Joel Picho. Lord, gamitin mo din po ako ng gano'n. Sabi ko, gusto po kitang makilala. Kasi yung time na yun, umuwi na nga po ako. Dahan-dahan. Nung pala yung tatay ko nasa pinto. Patay na yung ilaw. Nagulat pa ako. Ano ka? Umano ka? Hindi ba sabi ko sa'yo? Pero doon po, Pastor, naranasan ko po talagang doon pa lang kumilos na yung Panginoon. Hindi po niya ako pinalo. Dati-dati pag nagkakamali, dumapa ka. Hindi po pwedeng, tsaka hindi po pwedeng i-ano mo yung ulo mo. Pag tinalo ka, kailangan kahit na masakit eh. Isin mo yun. No po, Diyos ko po, bahala na po kayo sa akin. Nung pong time na yun, nagalit lang siya. Sa susunod, huwag mo akong ulitin yan. Patutulugin kita sa labas. Sabi ko, hindi na humiga ako yan. Tilis kasi yung ulo mo. Nagsumbong ka siguro. Hindi, sabi nga nung pala, nagsumbong nga. Tapos nung may Bible study na po nung Martes na yun, sila Sister Juby na po, kapatid ni Pastor Joel, tinuruan kami gano'n. Tapos sabi niya, kapatid, dali ka dito, lumapit ka. Kasi po, hindi po ako pwede magtagal. Yung tatay ko magagalit. Hindi, sige, magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi niya. Ayun, tinuruan po niya kami. Tapos, hanggang sa Sunday school, nag-aano kami. Tapos sabi ko, paano po ba, Pastorat, tumanggap sa Panginoon? Gusto mo ba tumanggap? Sabi niya. Opo, ayun po, tumanggap ako. Pagkakaiba po kasi sa Kristiyano na, oras na nakatumanggap ka sa Panginoon, at andun pa rin po naman yung pagkakasala kasi siyempre, hindi ko naman po masasabi na perfecto pa rin ako. Pag nagawa mo na po yung kasalanan, nandun na po yung conviction. Alam mo nang mali. Yung magandang natutunan ko sa Panginoon. Amen. Sa buhay ko. Amen. Salamat po, salamat po. Nakukonsensya ka na gumagawa ka ng mali. Amen. Salamat po. May Kristo niya, tigilan mo na yung mga maling gawa mo. Sige po, maraming salamat po sa pakikinig nyo. Talagang tayo po habang nandito sa lupa,
Marami po tayong pagsubok na mararanasan. Ngunit ang lahat ng ito ay lalong magpapatibay po sa atin. Hinahayaan ni Lord na makaranas kayo kasi lalo na po kayo, nagsisimula po kayong maging malalim sa pananampalataya. Kanya guguluhin kayo ng diablo para huwag kayo magpatuloy. Siyempre, hindi tayo mapapatalo, hindi tayo magpapadaig. Ano po, lalo po tayong magiging matibay. Sige, tayo po ay manalangin. O Diyos, aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isang matagumpay na pag-aaral ng banal na kasulatan namin pong ginawa ngayong hapon. Salamat sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Salamat po Lord sa mga itinuro sa amin ngayong hapon ng aming pastor, Panginoon. Tulungan mo po kami na maiwanan na po namin yung pagiging natural na tao namin, Panginoon. Yung natural na laging sarili namin yung nangunguna, na laging nakasentro sa puso yung sarili namin. Lord, tulungan niyo po kami na maging taong spiritual kami, Panginoon. Na ikaw na po, Panginoon, ang maluluklok sa kalagitnaan ng aming mga puso at ang aming mga sarili, Panginoon, ay ilalabas na po namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na mai-align namin yung magandang buhay, yung maayos na pamumuhay, Panginoon, na tunay na si Kristo ang paghaharian na po ng aming mga buhay. O aming Diyos, kay buti-buti po ninyo na tunay na tinutulungan mo po kami, Panginoon, na malayo kami sa gawa ng diablo, Panginoon, upang maligtas kami at ang buhay na walang hanggan na pinangako mo sa amin, Panginoon, ang siya po naming makamtan. Yung tinapos na gawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang siya naming sampalatayanan, Panginoon. Ano man po, Lord, yung mga gawa ng diablo, ginugulos sila dito sa lugar na ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Balutan niyo po sila ng yung kabanal-banalang dugo at yung taong yon na pilit silang sinisira. Panginoon, ikaw na po yung bahala sa kanya, Panginoon. Kayo po, Lord, ang mag-control sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Maging yung kanyang bibig, Panginoon. Kung saan man po niya kinukuha yung mga salitang mapanira. Lord, ikaw na po, Lord, ang gumawa upang makontrol po ang lahat ng ito, Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa aming mga kapatid na tunay na nakikita na po namin sa kanila yung kanilang paglago. Yung acceptance, Panginoon, na tunay na sila ay mahihina pa, Panginoon. At nais nila, Panginoon, na tunay na maging matibay at matatag ang pananampalataya nila. Kaya nga po, Ama, humihingi po kami sa iyo ng gabay at ng lakas ng loob upang magpatuloy po kami sa ganitong gawain, Panginoon, upang tunay na maiahon po namin sila mula po sa mga gawa ng kaaway. Panginoong Diyos, dalangin namin na ang mga susunod na araw, Panginoon, ay maging araw pa na punong-puno ng pagpapala, Panginoon. Punong-puno ng kaayusan, Panginoon, upang ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, ay tunay na magliwanag yung kanilang mga ilaw ng pananampalataya. Maging maalat yung kanilang asin ng pananampalataya, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy po kaming mananalangin na magpapatuloy po ang gawain ito. Ano man po, Lord, yung mangyari, ano man po yung sitwasyon ng buhay, Panginoon, kami po ay dudulog, tutungo po kami sa lugar na ito upang sila po, Lord, ay aralin mo. Aralin po namin. Sapagkat sila ay mga anak mo, Panginoon. Mahal mo po sila, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Lord, yung kanilang mga kabuhayan, Panginoon, yung kanilang source of income, Panginoon, yung kanilang mga pananim, O Lord, yung kanilang mga lupa, mga hayop na kanilang inaalagaan, Panginoon, kayo po ang magpala ng lahat ng ito, Panginoon, at tunay na sumagana po sila sa lahat ng bagay, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po, tunay na inaangkin po namin na kami po ay pinagtagumpay mo sa hapong ito. At ibinabalik ko po sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Sa matamis na pangalan In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. God bless us all po. God bless us all.